Good day po sa inyong lahat. So today, pag-uusapan natin ng isang very important topic sa araw-araw nating pagkain, ang proper nutrition. Ang title ng presentation natin ngayon ay Gabay sa Pinggang Pinoy, Proper Nutrition for Everyone. Mahalaga lang pong linawin na ang Pinggang Pinoy ay guide para sa generally healthy individuals. Ibig sabihin para sa mga taong walang espesyal na kondisyon na nangangailangan ng modified diet, okay? So hindi po ito angkop sa mga may specific medical conditions tulad ng kidney disease o yung mga may sakit sa bato dahil iba po ang nutritional needs ng mga ganitong kaso. Sa halip, ang Pinggang Pinoy po ay isang simple at practical na gabay sa pang-araw-araw na pagkain ng mga healthy individuals. Kasi aminin naman natin, alam naman natin na dapat kumakain tayo ng healthy, pero minsan hindi malinaw kung paano ba talaga gagawin ito. Okay, gaano karami ang mga tamang kombinasyon sa plato at iyan mismo ang tutulungan nating mas maintindihan through Pinggang Pinoy. So bago ang lahat, ako po ay magpapakilala muna. Ako po ay si Jessica Hernandez, isang nutritionist dietitian mula sa Provincial Department of Health dito po sa bayan ng Santa Cruz. Okay? So start na po tayo. Pero ngayon, pag-usapan muna natin, bakit nga ba mahalaga ang nutrisyon? So makikita po natin na hindi lang ito tungkol sa pagkain, kundi konektado ito sa ating kalusugan at kinabukasan. Unang-una, ang tamang nutrisyon ay mahalaga sa paglaki at pagdevelop ng mga bata. So kapag kulang ang sustansya, hindi lang pisikal na paglaki ang naapektuhan, pati ang pag-unlad ng utak at kakayahang matuto. Pangalawa, nagbibigay ito ng sapat na enerhiya sa araw-araw. Kapag hindi maayos ang pagkain, mas madaling mapagod, mawalan ng sigla at minsan mahirapang mag-function sa mga gawain. At pangatlo, mahalaga ang nutrisyon sa pag-iwas sa mga sakit tulad ng anemia, diabetes at high blood pressure. Sa madaling salita, ang tamang pagkain ay isang uri ng proteksyon para sa ating kalusugan. Pero kung ganito kahalaga ang nutrisyon, bakit patuloy pa rin nating nakikita ang problema ng malnutrisyon? Ano nga ba ang malnutrisyon? Minsan, kapag sinasabing malnutrisyon, iniisip agad natin payat, 'di ba? Pero hindi lang yun yung ibig sabihin. Ang malnutrisyon ay isang kondisyon kung saan may problema sa nutrisyon. Malnutrisyon, mali. Okay? Maaaring kulang, sobra, o hindi balanse ang pagkain. So, tatlo ang pangunahing anyo ng malnutrisyon. Una, kulang sa pagkain o sustansya na maaaring magresulta sa underweight, stunting, o wasting. Underweight ay kulang sa timbang, stunting ay pagkabansot, wasting ay sobrang pagkapayat. Okay? Pangalawa, sobra sa pagkain na nauuwi sa overweight at obesity. At pangatlo, hindi balansing pagkain kung saan maaaring sapat ang dami ng kinakain pero kulang naman sa mahahalagang vitamins at minerals. So makikita nyo dito, vitamin A deficiency, iron deficiency anemia, at iodine deficiency disorders. Okay? So vitamin A deficiency, nakikita nyo dito sa mata, dito, itong matang ito, okay? Yan po ay kakulangan sa vitamin A. Okay? Ang tawag po dyan ay hidden hunger. Ito ay isang uri ng malnutrisyon kung saan may kakulangan tayo sa micronutrient. So, dito sa case natin, vitamin A ang kulang. 'Di ba? So, ang vitamin A ay nakukuha sa mga kulay orange, kulay yellow, at minsan kulay green din na mga pagkain. So, sa madaling salita, ang hidden hunger ay minsan kakulangan sa pagkain, minsan kakulangan sa sustansya din. So, sa madaling salita, kahit nakakain ka ng marami, kung hindi naman ito masustansya, maaari ka pa ring maging malnourished. Okay? So, ngayon, dito papasok ang Pinggang Pinoy. Isa itong practical na gabay kung paano natin aayusin ang pagkain sa ating mga plato. Hindi na kailangan magbilang ng calories. Sino po ang nagbibilang sa atin ng calories pa? O gawing komplikado ang meal planning. So, sa gagawin natin ngayon, titingnan lang po natin na ang plato dapat natin ay may tatlong bahagi. Ito yung tinatawag natin na go, grow, at glow food. Ngayon, bakit nga ba mahalaga ito? Okay? Ang katawan po kasi natin ay nangangailangan ng tinatawag na essential nutrients. Okay? Bakit essential? Una, dahil hindi kayang gawin ng katawan natin ang mga ito ng mag-isa.
Kailangan natin silang makuha mula sa pagkain. Okay? Kapag kulang tayo sa mga nutrients, doon nagsisimulang maapektuhan ang kalusugan at maaaring humantong sa iba't ibang sakit. Gaya nga nung napakita ko pong picture kanina, yung vitamin A, nagkakaroon po ng problema sa mata, at kung yung pangalawa is yung goiter, kakulangan sa iodine, di ba po? So, kaya ang healthy eating po ay hindi optional. Ito ay mahalaga para mas maging malusog tayo sa araw-araw. Okay? So, ngayon, unahin muna po natin ang grow o protina. Okay? Ang protina ang pangunahing responsable sa paglaki ng katawan, maintenance o pagpapanatili ng mga tissues at repair, lalo na kapag may sugat, pagod ang muscles o nag-ehersisyo. Kaya kung isipin natin, kapag lumalaki ang bata, kailangan niya ng protina, di ba? Kapag may sugat at kailangan maghilom, protina ang tumutulong. Kahit sa simpleng daily wear and tear ng katawan, protina rin ang ginagamit para ma-repair ang cells, di ba? Ngayon, may isa pang mahalagang konsepto, ang complete protein. Ang complete protein ay naglalaman ng lahat ng essential amino acids na kailangan ng katawan. Karaniwan, makukuha ito sa mga pagkain galing sa hayop. Ito, tulad ng karne, isda, manok, itlog, at gatas. Pero paano naman kung plant-based ang pagkain? Di ba po may mga vegetarians na sa atin o yung mga vegans, Kadalasan, ang mga protina mula sa gulay o halaman ay tinatawag nating incomplete. Ibig sabihin, kulang sila sa isa o higit pang essential amino acids. Pero ang magandang balita, pag pinagsama mo ang iba't ibang plant sources, nagiging complete protein na sila. So halimbawa, ito po, peanut butter na may tinapay. Pag pinagsama mo ang dalawang ito, may complete protein ka na. Ginisang sayote with tokwa. 'Di ba ang mura lang? May complete protina ka na. At itong pangatlo, ginisang munggo at kanin. So kahit simple lang ang pagkain, pwede pa rin siyang maging nutritionally complete. Kaya very important po ito, lalo na ngayon kasi pamahal ng pamahal yung mga bilihin. Next po is yung ating go food. Kung ating napag-discuss kanina ay yung grow food o yung mga protina, 'di ba? For example, meron ka ng munggo, tapos sinamahan mo pa siya ng kanin, meron ka na ring go food. So, halos kalahati na ng plato. Okay ka na, nutritionally balanced ka na. So, ang carbohydrates po ay nagbibigay sa atin ng energy o enerhiya. Kaya kung napapagod ka agad, baka kulang ka sa carbs. Pero important to note po, hindi lahat ng carbs ay pare-pareho. So, mas okay po itong whole grains kasi sila po ay may mga fiber. Yung mga whole grains, ito po yung mga wheat bread, mga brown rice, mga red rice. So, sila po ay mas masusustansya at hindi agad tayo magugutom. So, dapat nating ilimit ang mga soft drinks, sweets, processed foods. Okay? Tapos, kung makikita niyo po dito, almost 1/4 o a quarter of your plate ay yung carbohydrates. Huwag gagawin kalahati. Kaya dito naman may question po ako. Nakakataba ba ang kanin? Yes or no? Ang sagot po dyan ay hindi. Mahalagang linawin po na ang kanin ay hindi nakakataba sa sarili nito. Ang bigas ay isang pangunahing source ng carbohydrates na nagbibigay ng energy para sa katawan. Ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng weight gain o pagbigat, hindi dahil sa isang pagkain lang. Huwag sisihin ang kanin, kundi dahil sa kabuoang dami ng kinakain o yung total calorie intake na tinatawag kumpara sa nagagamit ng katawan. Dapat kasi, balanse lang. Kaya, ang mas malaking factor na tinitingnan natin ay yung kabuuan ng pagkain ninyo. Ibig sabihin, kung madalas ba ang pag-inom nyo ng matatamis na inumin at mataas ang intake ng processed at ultra-processed foods na mataas. Usually, itong mga processed foods na ito ay matataas sa sugar at fats. So, kung isipin natin, pwedeng kumain ng kanin ng isang tao at hindi tumaba. Okay? Kung ang overall diet ay balanced, may tamang portions at may sapat na gulay, protina at iba pang nutrients. Okay? So, sa madaling salita, hindi isang food ang problema, kundi ang pattern ng pagkain at overall lifestyle.
Okay? Huwag sisihin ang kanin. Okay? Sunod, glow foods. Ito ang mga prutas at gulay. So, kung makikita nyo dito, almost half of the plate ay vegetables at prutas. Okay? Ang pangunahing tungkulin nila ay magbigay ng vitamins, minerals, at suporta sa immune system. Kaya sila ang tinatawag nating protection foods. Tumutulong sila para mas maging matibay ang katawan laban sa sakit. Important po ito dahil ang iba't ibang kulay ng prutas at gulay ay nagtataglay ng iba't ibang sustansya. Kasi bawat kulay ay may kanya-kanyang nutrients at health benefits. So kung makikita nyo po dito, yung red ay for healthy aging, orange at yellow ay for eye health, green is for healthy immune response, blue and purple is for brain function, dark red for heart health. So, mas colorful ang pagkain, mas healthy ka. Okay? Ngayon, so na-discuss na po natin yung go, grow, and glow. Ngayon may tanong po ako. Ang tubig ba ay isang nutrient? Yes or no? Yes, ang tubig ay isang nutrient. So, ang tubig po ay isang sustansya at sobrang importante po nito. So, did you know na kapag nawalan tayo ng 20% ng tubig sa katawan, pwedeng ikamatay? So, ganyan po kahalaga ang tubig. Ngayon, isummarize na po natin. Ang protein po ay para sa growth and repair. Ang carbohydrates ay para sa energy. Fruits and vegetables para sa vitamins and minerals. At water, syempre, para hindi tayo ma-dehydrate. Lalo na ngayon at tag-init. So, lahat kailangan po ito. Walang dapat tanggalin, dapat balanced lang. Dapat natin pong tingnan kung gaano kadami ba talaga dapat yung kinakain natin. Kung sa grow, dapat po ay 1/4 lang. Ganon din sa go, yung kanin. At yung glow, dapat kalahati ng plato natin ay gulay. At sinasamahan natin ng prutas. Ngayon, so at the end of the day, tandaan natin, hindi kailangan maging perfect. Ang goal natin is progress, not perfection. So, thank you so much po. And I hope may natutunan kayo na pwede nyong i-apply sa inyong araw-araw. Thank you po.